So, ngayong Sabado, wala naman kayo mga trabaho. Mayroon po. Ako meron. Nag-absent lang ako. Nag-absent lang. Pero better talaga sa inyo itong Sabado kaysa sa Linggo. Pagkaso naman sa atin. Mas maganda lang yung Linggo. Ay, so... Pero yan ang binigay yung schedule sa amin Sabado Actually, yung paghingi ng schedule ng Sabado, in fairness, ako yung humingi. Kasi nga, ang nangyari, pag mga alangang araw, may mga trabaho naman kami. May trabaho. Sabagay, pabor sa inyo dahil may trabaho kayo. Ngayon naman, rest time naman, trabaho namin. Pero okay na rin. Importante, ang concern ko lang si Mr. Dalisa yata was expecting na Linggo ang magiging meeting. Parang ganun ang gusto nila kasi mostly mga nakalibin yung kasama sa grupo ng mga ligante. So, nauna natin. Kaya lang, kung nga, parang initiative na rito na yung pag-uusap natin na tungkol dito sa ating pag-uusapan tungkol sabihin natin, tungkol sa middle ng issue. Okay, bago tayo magsimula, turn over po muna kay Konja to welcome us formally. Thank you very much for attending this meeting. Maraming salamat po. Kayo po ang namin ngayon dahil nag-usap po tayo sa kay Ambassador noong una pong beses na nag-call kayo. And ang maganda po doon nabanggit na rin po natin yung mga issues na mahalaga po sa ating grupo at nasagot po ni Ambassador, pero sinabi niyo po kailangan pa natin ng mas malalim na usapan. So, masaya naman po kami paunlakan yung inyong pagpili ng schedule ng Sabado, mas marami po makagalo. Ako po si Grace Cruz Pabella, ang bago ng Embassy na Consul General. Kararating ko lang po noong 28 September. Ngayon po, previously, introduction ko lang po sa sarili ko. Assign po ako sa Moscow at saka sa Singapore. Pero nung ano pa po yun, matagal na, 99 hanggang 2005. Tapos sa home office po sa DFA, ako po ay nasa Office of Undersecretary for Policy. Ngayon po, inassign ako sa Roma. Bago rin po ako ngayon, sabi ko nga po, pagpaumanhin, hindi pa ako marunong mag-Italiano. At saka ano po, hindi pa ako masyadong gamay dun sa sistema po dito sa Roma. Pero nasusundan ko na po yung mga issues nun kasi sa Office of Undersecretary for Policy, dumadaan po sa amin lahat ng concerns ng mga embassy pagka po merong pinaparating yung community or yung kabilang gobyerno, kagaya pa ng gobyerno ng Italia, dadaan po yun sa Office ng Undersecretary Basilio. So, yun po. Hindi po ako kaiba masyado dun sa ating issue na pag-uusapan ngayon kasi kasama rin po ako dun sa mga meeting noon sa consular office namin at sa legal office. Pero welcome po sa ating mga kasamahan. I'm glad na Consul Jari is here to join us. Tsaka po si Mr. Oscar. Welcome sa inyo. Thank you po. Thank you po. Gusto niyo muna magpakilala isa-isa ba? Ako po si Brother June Felix Mendoza Landitzo, may middle name. Ako po yung presidente ng Task Force Circular 29 sa kasalukuyan. Kaya nga po, ako yung pangunahing nakikipag-usap sa inyo tungkol sa issue ito. Ako po yung halos 20 years na dito sa Italia. Sila po baka gusto niyo? Josephine. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Josephine Ballesteros Bandong. Dumating po ako dito sa Italia noong 1985. May dalawa din po akong anak na ipinanganak dito at Italian citizen na rin sila. Nagtatrabaho po ako as mediator po dito sa Italy since year 2004 hanggang ngayon. Sa katunayan nga po ay katatapos lang po ng aking contract dito sa Prefectura di Roma sa Via Ostiense kung saan hinihingi po ang mga nulaosa ng ating mga kababayan at nagtatrabaho din po ako sa patronato ng Will Italy na kung saan gumagawa po ng mga releasing ng renewal ng permesso di soggiorno, carta di soggiorno, ricongiungimento familiare online at yung mga cittadinanza po at kung ano-ano pa tulad po ng mga konbersyon ng permesso di soggiorno sa studio al lavoro at yung Artikulo 27 regarding po sa mga may natapos po ang ating mga kababayan sa Pilipinas na pwede po nilang gamitin iyon na pwede magtrabaho dito basta hihingi lang po sila ng Artikulo 27 para makapagtrabaho din sa regarding na natapos sila sa Pilipinas. So yung trabaho ko po as a mediator regarding po dun sa
releasing ng mga nulaos at saka dito po sa patronato ay ampya ang aking yung aking experience sa ating mga kababayan, kaya kami po yung mga nagbibigay ng information regarding po sa Karen. So makakatulong talaga si Josie sa company. yeah, also meron po akong talagang nagiging problema po talaga ang middle name. Yung problema. May tanong lang po Problema. ako dalawa, if you don't mind. Yeah. Yung pong trabaho niyo as mediator, ano po yan, sa gobyerno ng Italia po ang nagbabayad sa inyo? Hindi po kayo volunteer? Parang ano po Parang kayo? government employee po. Civil servant po kayo? Contractually po ang aming Parang yung mediator nila. Yung kanilang mediator. Kasi pasensya na po. Ano po yung mediator? Okay. Para kayo sa abogado na may Tagapamagitan. No, tagapamagitan po sa wikang kultura. Kasi cultural, mediator, cultural sila. Cultural I mediator. understand. Between the immigrati. akala ko parang abogado. Hindi pa. Good, oo. Cultural mediator. Actually po, ang trabaho pong mediator is hindi lang po sa prefectura kami a-assign. Actually din po, kahit po sa school natatawag po ako. Sa mga komune, Okay. sa tribunal po, in fact nag-assist na naman ako ng aking Okay. Babalikan natin. Okay, kayo muna po. Si Edson Garcia Butuba na nakatrabaho ko sa Italia for 5 years. Sumama ako kay Brother June Landicho para linawin niya yung middle name. Because as long as the Filipino has been using this for 25 years here in Italia, I don't know why it has been changed by the law. Si Mang Carlito po. Wala ka sa... Ako po si Carlito Buhawi, si Nicolas. Dadalhin ko talaga yung middle name ko kasi yun ang pinatulog sa akin. Taga Cebu, kaya pasensya na po sa Tagalog ko kasi kuminsan balaktot. No? Nandito ako. Nung unang panahon, kasama ako sa Umangat. Isang alliance na nakipaglaban sa yung mga karapatan sa kapwa ng Pilipino. Ngayon, hindi na ako nag-active noon dahil siyempre marami akong trabaho. Kasi ang trabaho ko ay taxi. Ako lang kaysa isang taxi dito sa Italy. Na Pilipino. Ako lang kaysa isang taxi dito sa Pilipino dahil sinunod ko ang rules and regulation bilang mamayan na kung saan nagtatrabaho, sundin talaga yung laws and regulation ng isang bansa. Kaya nakuha ko yung lisensya ng taxi sa yung magiging yung trabaho ko. Ngayon, sa tagal ko na dito, 27 years, ngayon lang kaya nagkaroon ng problema. Kaya sumali uli ako sa grupo na makipaglaban sa ganitong problema dahil karapatan ko na yun na tinatanggal yung pagtanggal ng middle, karapatan ko na yun. Dahil kasi nangyari ito noong 1996 na ang middle initial namin, ginagawang middle, binubuo yung middle initial namin. Binuo nila na yung pagbuo na ito, nagkaroon ng problema kasi ang isang certification na kukuhanin dito sa embassy, worth of 32 euro and 50 cents. Ngayon, kung may business ako dito as a taxi, ito yung dokumento na pinapapalitan ko. Ito din yung certification na kukuhanin ko dito sa embassy. Okay? Maliban pa doon sa 32 euro and 50 cents, bawat isang certification, kinakailangan pa i-legalize mo sa Biaustiense na worth of 14 euro and 50 cents. Hindi nyo parang buwis sa dokumento. Yung stamp yun. Stamp yun. Na 14 euro and 50 cents, dito din yun. Okay lang yun dahil ang pera nakikita. Yung trabaho namin. Yung araw na pabalik-balik kami sa opisina kung ano. Biro mo 2004 nung na-implement yung natapos ako 2007. Sa hirap na yun, pagkatapos wala pang 3 taon, tinanggal yung middle name. Na samantala yun ang pagbuo ng middle name, sabi, ang reason na para ma-distinguish ka agad yung isang tao. Ngayon, paano ngayon ma-distinguish yung isang tao kung ito'y tinatanggal na? At una sa lahat, tinanggal nilang middle name, hindi nila pinalam. Wala silang consultation, wala silang dialogue sa mga Pilipino na nandito. Okay lang kayo sir, dahil 6 na taon lang kayo dito o 4 na taon, depende sa binigay sa inyo ng bansa natin, di ba?
kami dito, habang buhay kami dito, na may pinapakain pa sa Pilipinas, na may papadalhanan dito, kaya sana yung sinasabi ko na huwag sanang gagalawin pa yon. Okay, very valid po yung punto ni Mang Carlito. Okay. Ngayon si Brother Jun Landicho, Okay. prepare po kayo. Okay, nag-prepare ako ng para Ito pong statement nyo ay base doon sa legal points na binigay Okay. sa inyo noon ni Ambassador. Yung Kung ano tatlo. yung legal basis na ni Ambassador, na ginamit ni Ambassador Manalo dati. Okay. Sige po, Brother Jun. Bago ko mag-umpisa, gusto ko munang tanungin ang ating mahal na Consul Grace T. Cruz Pabella. Ito po bang ating pag-uusap na ito, yung inyong mga sagot sa aming tanong ay opisyal po bang sagot ng embassy? O Lagi pong official kasi po Okay. hindi po kami pwedeng mag-invento ng so, opisyal na sagot ninyo yun. Kung kami magtatanong sa inyo, opisyal na, yung pag-uusap natin, opisyal na, sa embassy talaga kami nakikipag-usap. Dangang hinihingi namin na si Ambassador sana ang makausap namin, pero naunawaan naman natin na meron siyang mga bagay-bagay na dapat kaharapin. Marami naman talagang problema ang migrante. So, bilang Consul General kayo at si Consul Jari ay kayo yung bali representative ni Ambassador sa pag-uusap na ito. Linawin lang po natin kasi may mga sagot na, di ba, baka base lang sa opinion ko or opinion ni Consul General. Lilinawin ho namin sa inyo na Kung opinion din sasabihin ho namin Okay. kung opinion ho namin. Yun nga po, ang dahilan kaya ibinidyo natin ito para magkaroon ng linaw yung ating pag-uusap. Okay. Una po nating talakay, ito po, bali tatlong option, tatlong portion. Okay. Ito po ay ating pag-uusapan na yun, pero sa susunod, ito po ay formal kong isusulat, ipo-folder, at bibigyan ko kayo ng kopya, ang DFA, ang Malacanang, ang DOJ, at aming kopya na sa katunayan ay natanggap ninyo at na makikiusap din kami sa inyo na i-transmit. Tungkol po sa middle name issue, ang una pong punto, ang pagdadahilan ni Ambassador Romeo L. Manalo. Ano po ba yung L? Hindi naman po lang dito. Lasset po yan. Lasset. Check pala. Hindi totoo na yung DFA OUA Circular 636 ng 2007 ang dahilan kaya hiniling ni Ginoong Manalo ang pagtanggal ng middle name. Punto numero 1. Kung yun ang tunay na dahilan, bakit lumabas lamang ang papel na ito Marso na ng 2011? Samantalang June pa lamang ay meron ng note verbaling dumating sa kanya ayon sa kronolohiya na aming itinala. July 20. Bakit hindi niya sinabi agad noong simula pa lamang ng protesta? Noong December 9, nagkaroon kami ng rally at pagpupulong dito, hindi niya nabanggit ito kahit kaunti. Ni sa panaginip, hindi niya sinabi. Kung totoo na ang DFA OUA Circular 636-2007 ang dahilan ng pagtanggal ng middle name, bakit ang notice na inilalagay sa bulletin board ay kulang sa paragraph? Bakit hindi sinasabi sa mga notice ng embahada, especially sa email sa mga leader, ang katotohanan na ang Circular 29 ay sa kahilingan ng embahada, gaya na nakasaad mismo sa Circular 29 na sa kahilingan ng embahada lumabas ang circular na ito? Bakit lagi nilang sinasabi ng embahada, pointing Ambassador Romeo Manalo, at ang kanyang mga kaalyadong konsilyere mula noong November 23 na Italian authorities ang may gusto nito? Upang mapalabas po natin ang katotohanan hinggil sa usaping ito, kung totoo ngang ang DFA OUA Circular 636 ang tunay na dahilan, hinihingi po namin sana kung mapapaunlakan ng embahadang ito ang sinasabing note verbale na inisyo ng Ministerio Affari Esteri noong July 20, 2010 na siyang naging ugat po ng usaping ito, doon po nagsimula. Hinihingi din po namin ang sulat ni Ginoong Romeo Manalo sa prepeto na nagsasaad ng paghiling sa pagtanggal niya ng middle name, at ang sagot niya sa sulat
ng Prepeto dated November 23 na nagsasabi na binibigyan ng pagkakataon ang embahadang ito kung ano ang gagawing desisyon hinggil sa middle name. Kung ito ba'y tatanggalin o aayusin o what so on and so forth. Sapagkat dito po natin malalaman ang mga katotohanan base sa pananalitang nakasaad sa mga nasabing papeles. Ito po ay ating masusuri at mapag-aaralan. Ang katotohanan po simula pa ay hiningi na namin ang mga papel na ito, ngunit hanggang sa ngayong oras na ito, alas 10:11 ng umaga, wala pa pong naibibigay ang embahada. Ang tanong po, ito po'y tanong, bakit? Bakit walang maibigay? Dahil ba sa wala naman talagang note verbale? Kaya po kung mayroon, humihingi po kami. O ang sulat ba talaga ni Manalo o Ginoong Manalo ay nagsasaad ng katotohanan siya mismo ang kusang humingi ng Circular 29 sa Prepeto na isang pagsusuko ng ating soberenya ng pagkakakilanlan sa bansang ito? Ang pagkakaalam po namin ay transparent ang polisiya ng gobyernong Benigno Simeon Aquino. Kaya ginagamit ko ang polisiyang ito ng transparensa upang hingin ang nasabing mga dokumento. Mapauulakan po baga ng embahadang ito ang aming kahilingan? Sa ngayon po ay hinihiling ko muna ang tiyak na sasagutan ng mahal na konsul hinggil sa bagay na ito bago ako magpatuloy. Well, yung maganda ko yung sinabi niyo, no, yung tracing the documentary basis ng mga nangyari. Well, on record, masasabi natin na meron note verbal na existing. But as to giving you a copy, we will have to clear with the ambassador. At least formally, hiningi po natin ngayon ding araw na ito, no? Sa presence po ni Consul General. Ipapaalam namin sa kanya. Opo. So, ibig sabihin, yung pong kahilingan namin, singkil sa mga tatlong dokumentong ito ay ipaalam pa muna sa ambassador. Yes, yes. Okay, so siya ang magdidesisyon kung mapagbibigyan kami o hindi. Para sa regular clearance procedures. Okay. Regular clearance. Okay. Pero totoo po yung sinabi nyo na we are sa gobyerno po ng Pangulong Aquino ay gusto na po ng transparency. Kasi po, ang pagkakalang wala namang hindi naman po ito banta sa seguridad ng ating bansa. Kaya maaari naman po marahil na mapagbigyan kami. And the fact na nasa site mo, meron na kayong knowledge, it's just a matter of seeing the actual document. No? Kung ano po yung ititrace ninyo, kung gusto nyo for purposes of clarity din po para mas malinaw. Sige po, ipapaalam po na. Okay. Patuloy po. Go ahead. Tungkol po sa circular OUA 636/2007, nakalagay po dito na the use of middle names by Filipinos abroad shall not be required unless mandated by Philippine laws and regulation specifying the use thereof, such an official Philippine documents that required the entry of middle name, special example, passport, application forms, report of birth, etc. Nakalagay po dito sa number 2, sa mga bansa or jurisdiction where the use of middle name is not customary or legally required, Filipino citizens residing in those countries or jurisdictions shall not be compelled to use their middle names except in circumstances provided for under the Civil Code of the Philippines and for the purpose of avoiding confusion as to the identity of person. Number 3 po, all circulars, memoranda, advisories, and other issuance by foreign service posts which are inconsistent, which this foreign service circular are hereby revoked and shall be deemed without any force and effect. Ang nakikita po dito, Attorney o Consul Jari o Siyas, kung inconsistent yung pangyayari, revoke po itong memorandum ito. Baliktad po. Parang ang tinutukoy po niyan, nagre-revoke yung memo na yan, yung mga previous circular ng either embassies or na inconsistent yan. Kasi
base ko dyan, posible yung nagkaroon ng memorandum or circular na pinipilit or nire-require na ilagay ang middle name sa bansa kung hindi naman kailangan. Halimbawa, dito sa Roma, baka nagkaroon ng circular na ilagay na lang ang middle name kung hindi naman nire-require ang Italian identification system. Baka yun po yung tinutukoy dyan. Or kung sa iba pang bansa. Kasi usually po sa law, pag may bagong law, sinasabi, lahat po ng mga kontra dito sa bagong law ay hindi Ay, revoke. Kumbaga, ang sinasabi po ng memorandum na yan ng OUA, ito ang existing regulations natin at kapag hindi akma dito or kahilin tulad nito yung mga naunang circular or memoranda, ito ay deemed revoked. Ito po yung sinasabi ko. Ito po yung marahil na tinutukoy na ni-revoke. Kasi ito ay 2007. Correct. Ito naman pong circular number 64 ay umiral December 22, 2004. Correct. Dito po ay nakalagay na ito ay binabase sa Artikulo 14 ng Presidential Decree dito sa Italia, 223 year 1989. Ang nakalagay po doon sa article na yon, kung ano yung nasa passport ng isang mandarayuhan, yun po ang susundin na ilalagay bilang pagrespeto sa bansang nandarayuhan sa kanya. Bagaman na po at hindi practice dito yung paglalagay ng middle name, inirerespeto po nila at tinatanggap ang paglalagay natin ng middle name. Ngayon po, kung nga walang espasyo yung middle name, kasi ang nakalagay na name and surname, niliwanag po ng circular na ito ang tamang alignment. Kasi ang nakalagay na dito, ang kumpletong pangalan ng isang mamamayang Pilipino ay composed ng pangalan, apelyido, at middle name. Kaya, dito po inilagay na ang indikasyon sapagkat yun ang ating talagang practice at yun ang ating kultural na paggawi na unay apelyido, kasunod ay pangalan, kapag inuna yung pangalan, ano po? Pagkatapos ay ang middle name. So, ang indikasyon dito, ganon din ang paggawa. So, hindi po nangangahulugan na komo inilagay sa espasyo ng name, yung middle name, ay nangangahulugan na ito ng siya ay pangalawang pangalan. Sapagkat po, karanasan po namin sa loob ng pamula 1996 hanggang 2009, na itinatanong ng registrar o ng munisipyo, ano ba ito? Ito ba questo è secondo nome? No. Questo è cognome della nostra madre, però noi usiamo così, mettiamo qua. So, ganun ang aming naging kalakaran sa loob ng ilang taon yon, from 1996 to 2089. Sa makatuwid, hindi consistent o inconsistent yung pangyayari na bigla na lamang tatanggalin kasi hindi po totoo na kung saan-saan inilalagay. Wala po pang ipakikitang ebidensya ang embahadang ito sa amin ang mga nagsisipag-protesta ng katibayan na kung saan-saan inilalagay ang middle name. Ang middle name or middle initial. Before 2004 or Before after? After 2004 na kasi may indikasyon na 2004 eh. I see. So, ibig sabihin bago nung 2004, posible na Inilalagay na po namin. Pero posible na kung saan-saan inilalagay, bago yung Circulare 64. May posibilidad dito po yun. Kasi nakalagay po dito sa katanungan nila, katanungan ng Italian eh. May posibilidad dito po yun. Pero niliwanag po nito ang tamang, kaya lagi ko sinasabi, alignment, kasi hindi naman talaga yung pangalan eh. So, saan natin ilalagay? Saan natin tatama yung alignment? Ang hinihingi po ng Italian authorities, Kung saan ilalagay? Hindi ko alam kung saan inilagay ni Ginoong Manalo nung tinanggal niya yung middle name. So, lumalabas po na ghost yung middle name natin nasaan. Kasi pag tinignan mo yung passport, mayroong middle name. Kulang yung impormasyon base doon sa inilalagay sa Article 14 ng Presidential Decree ng Italia noong 1989 na itatranscribe yung ating dokumento. Yung Presidential Decree po ba, Brother June, applicable sa estrangeri? Sa lahat ng estranghero po. Sa estrangeri. Nagkaroon din po sila ng convention noong 2003
ang mga estranghero at ang Italian authorities. Mhm. At meron pang Article 24 ng Batas number 218 noong 1995. So ito po yung tatlong mga batas Italiano na inirerespeto ng krusadang ito na sinusunod namin. Ang tanong lang po naman kasi, anong gagawin? Saan ilalagay? Hindi po natin tatanggalin at ilalagay na lang sa kung saan. Kung baga sinasabi nyo, walang batas ang Italy na nagsasabing huwag ilagay. Opo. Kung baga Hindi sinasabi po ng pinupuwersa. presidential decree, kopyahin kung ano man ang nasa passport. Opo. Ang question is kung saang blanco Opo. ilagay. Oo. Katulad po ng isang halimbawa, ang South America, Colombia, Peru, Ecuador, Santo Domingo, sila, ang kanilang dokumento, yung pangalan nananatiling sa pangalan talaga. Pero yung apelyido ng kanilang ina, kasunod una, apelyido ng ina, pagkatapos, kasunod yung apelyido ng kanyang ama. So, yun naman ang kanilang alignment. Apelido ng mother and then apelido ng Opo, father. opo. Yun ang kanilang alignment. Kasi pag inilagay mo nga naman, halimbawa, Luz Patricia Muñoz Perdomo, ang kasama ko sa komitato sa Region de Lazio. So, pag inilagay mo yung Luz Muñoz, tapos Perdomo. So, nasa gitna pa, middle name pa rin. Ang sa atin naman, instead na doon sa apelyido, inilagay naman doon sa block ng pangalan. At ang katotohanan po, hindi po ito komplikado. Hindi po kailanman nagkaroon ng problema mula 1996. 1996. Wala pong report, wala pong ganitong kaguluhan. Walang pagbabangga ang migrante at ang embahada hinggil sa usaping Sa kultural. kustura, wala akong nagka-problema. Wala. Sa kustura po kasi, bago mo pirmahan, iisa-isahin sa'yo. Mhm. Saan At sila, bihira silang magkamali kasi yung sa atin malimit magkamali eh. Hindi ko alam kung sinasadya ng mga empleyado para magpaabogado at magbayad sa kanila. Hindi ko alam kung ganon. Kung pwedeng ganon, pwede namang nagkamali talaga. Dito sa kanila, yung halimbawa, yung birthday, isinusulat nila ng sulat 11 Marso 2009. Naka-spell out yun. Opo. Hindi na Para sa cheque. So, hindi magkakamali. Words. So sila, kahit hindi parlabene ang isang dayuhan dito, iniisa-isa nila. So, paano magkakaroon ng kaguluhan? Ang kaguluhan po, sa katotohanan, kapag ka pumunta ka sa kustura, ay Rome pinagtuwa Embassyata. Natungwa Embassyata, Rome. Ibig sabihin, ang embahada nyo may kagagawa ng kaguluhan. Kung gusto po ninyo, isang araw, mag-practice tayo, pupunta tayo sa isang institusyon Italiano at saksihan ninyo kung paano Ano kami ito? makiharap. Sa renewal stage ng Sojourno? O bagong Sojourno? Hindi po, renewal. Renewal. Hindi, kahit yung bago. Hindi, actually yung bago naman po, walang problema eh. Kasi first record niya naman. At saka po, galing kasi yun sa passport nga po yung sinusunod. Bukod sa ron, yung sojourno po natin, yun po ang nagsisilbing visa Right. natin. Hindi So pa hindi lamang siya dito sa Italia ginagamit, kundi gagamitin din sa ibang bansa. Pag pupunta ka ng Europe, titingnan. So, ang pagkakaintindi ko po, ewan ko kung mali ako, na ang visa dapat, yung impormasyon sa visa ay kasuwato katugma ng passport. So, yun po ang isa naming puntos kung bakit pinagpipilitan namin na maibalik ang middle name. Kaya po sabi namin maibalik kasi umiiral na po yung Circular 29. Isa pa pong pagdadahilan ni Ginoong Manalo at ng kanyang mga aliadong leader ay nitong late hanggang March 10, 2011 na ormay in vigor na. Ibig sabihin, umiiral na yung batas, tanggapin na natin. Pagaanin na lang yung implementasyon. Hindi po katanggap-tanggap kasi wala pa pong isang taon nung panahong yun na umiiral itong Circular 29 and Circular 4. Either yung Circular 64, 6 na taon nang umiiral, biglang-biglang nabura. Dahilan sa kahilingan ng embahada. So, sa makatuwid, kung mayroong diplomatic relasyon ang Pilipinas at ang Italia, maaaring humiling ang embahada ng modifikasyon sa Circular 29
Instead na tanggalin, ilagay natin kung saan ilalagay talaga dapat. Hindi po kami humihingi ng buwan, hindi kami humihingi ng araw. Ang hinihingi namin ay yung tamang alignment lang. Katulad ng Circular 64, ito'y umiiral na, madali po ito nating itutulak. Ang nangyari po kasi, iniyapakan ito, batas na ito ng Italia, bakit hindi inirespeto? Niyapakan ito at itinulak nila pataas yung Circular 29. Isa pong, ang tawag ko po sa aking sariling pananalita ay isang uri ng panlilinlang ng embahada sa mga migranteng Pilipino. Kaya po, wala pong katotohanan kung saan inilalagay, niliwanag na po nito, at wala rin pong katotohanan ang nabasa ko sa diaryong Ako'y Pilipino sa interview kay kagalang-galang na Ambassador Reyes na ilan lamang ang naghahangad na maibalik ang middle name. Sa katunayan po, kami ay nagpalabas ng plebisito at ito po ay halos 90% migranteng Pilipino sa makatuwid ay mayorya ang naghahangad na panatiliin ang ating middle Saan mo name. ito bago yun? Sa Roma? Sa Roma, Napoli, Salerno, Pescara, Firenze, 200 yung Itong sorting plebisito namin. na to ay may kopya ko kayo, parang signature. Meron po. Actually po, meron kaming pinadala rin kopya sa Kongreso through Congressman Ilagan ng migrante. Ang original na kopya po ay na kay Ginoong Dalisay. I see. Sila po yung nag-iingat. Bukod pa po sa plebisito, kasi po may tanong doon sa plebisito, payag ka ba bilang migranteng Pilipino na tanggalin na yung middle name sa dokumento? Oo, payag ako. Hindi ako payag. So doon po sa hindi payag, ay isang katutak po sa katotohanan. At doon po sa Isang question lang po yung nakalagay doon sa plebisita nyo. Yun lang po, yung sa middle name kung payag. middle name lang po yun. Middle name lang po yun. Wala rin pong katotohanan yung kanilang pagdadahilan na mas marami, kaya ginawa ito, ay mas marami ang hindi gumagamit ng middle name. Maaari po, marahil, may mangilan-ngilan sapagkat ang ini-issue, pamula po 1996, nagbuo na kami ng middle name from middle initial. Dati po, before 1996, sa sojourno namin nakalagay yung middle initial. lang. No? Ibig sabihin, nandun pa rin yung Isang middle. letter lang. O, isang letter Kaya lang po. Isang letter lang. Middle Ngayon, initial lang. ang punto, kung totoo, na mas marami yun, wala, yun po ang kanilang idinadahilan. Ng embahada, pointing ambassador, always, at sa kanyang mga aliadong leader, na from 1996, na binago yon dahil doon sa Passport Act, 8932 kung hindi ako nagkakamali, yung Passport Act. Basta, noong 1996, iniutos na dito na lahat may middle name na. So, wala po kami naging problema. Ang ginagawa lang po namin, humihingi lang kami ng certification na yung, for example, Carlito Buhawi si Nicolas, Carlito si Nicolas, Carlito B si Nicolas, at Carlito ay iisang tao. Dito po sa option na ito, kung ikaw, personal, base doon sa Article 14, kung inyo susuriin, alin man dito ay pwede mong gamitin dito sa Italia. So, hindi po obligasyon na Carlito si Nicolas Buhawi. Hindi po obligasyon. Pero, at hindi po obligasyon din na tatanggalin yung middle name. Base doon sa batas ng Italiano. Ngayon, may mga ilan marahil na hindi, bagamat wala pa akong nakikita, na walang middle name, sapagkat ito ay pwede niyang gamitin personal na sabihin sa kwistura na ito yung pangalan ko. Bagamat itong tatlong ito ay iisang tao. So yun po ang susundin kung ano po yung indikasyon na sasabihin niyo sa kwistura, yun po ang kanilang gagawin. Subalit lalong-lalo na obliga na yung kung ano yung nakasulat sa passport, lahat pong impormasyon ay nakalagay doon sa dokumentong Italiano. Muli, ang tanong lamang po nila, saan ilalagay yung middle name? Wala pong space eh. So, nasa sa atin po kung saan natin gustong ilagay. So, ang embahada po, ang dapat sana na magbigay ng tamang indikasyon kung saan ilalagay. Pero, ang ibinigay po ng nakaraang administrasyon ng embahadang ito ay huwag ilagay. Na bagay na tinututulan ng
na mayoryang migranteng Pilipino. Wala rin pong katotohanan na lumilikha ito ng confusion. Gaya na nabanggit ko na sa kaninang mga litanya na from 1999, wala pong naging problema. Wala rin pong katotohanan, ito number 5 na po ito. Ito po ay base dun sa sulat ng DOJ. Yung DOJ Sa sulat ni Ginoong Malaya kay sa DOJ, yung salaysay niya. Wala pong katotohanan din na uniformity ang dahilan. Kasi po kung uniformity, dapat po yung passport natin ang una na muna natin ayusin, tanggalin muna natin middle name sa passport, pagkatapos isusunod yung mga dokumento dito. Kung totoo na uniformity dito sa Italia, hinihiling po namin na sana dito yung mga migrante dito sa Italia, tanggalin ang middle name sa kanilang passport. All immigrants, you mean? Hindi lang mga Filipino immigrants? No, Filipino. I see. Kasi tinanggal nyo na ang middle name namin dito sa dokumento ng Italia. Di tanggalin na rin nyo ang para middle name namin uniform sa passport. po. Para kayo Ayon sa Philippine documents naman. Oo. Ngayon, kung totoo na uniform, pero hindi po totoo yun, wala pong katotohanan na yun at isa na namang pagdadahilan po yun na ni Ginoong Manalo kasi siya yung unang nag-initiate ito. Sa katunayan, hanggang November 21, lumalaban pa ang mga konsilyere. November 22 na lamang po sila bumaligtad sa salitang kolokyal nating mga Pilipino. Ang ika-anim pong salaysay ni Ginoong Malaya sa DOJ ay mapanlinlang. Ito po yung sabi niya eh. The circular elicited objection from some, which means po kakaunti, Sa Tagalog, ilan? oo, Filipino, community members, not communities, who prefer to return to their practice of appending their middle names as part of their first name. Hindi po kami una po, hindi kami iilan. Pangalawa po, hindi po community members lang. Pangatlo, hindi po namin hinihiling na ilagay doon sa part ng first name. Ang hinihiling po namin ay gumawa tayo ng konkretong indikasyon kung saan ilalagay yan. Ang hinihiling po lamang namin ay huwag tanggalin, huwag bawasan ang aming civil identity. So mapanlindang po ang litanyang ito ni Ginoong Malaya. Magbibigay na po ako ng konklusyon tungkol dito sa DOJ report. Ang konklusyon po, kulang ang salaysay ni Ginoong Malaya ng DFA. Tatlong bagay ang iniisip kong dahilan. Iniisip ko. Hindi po ito kasamang buong migrante, pero maaaring may ibang migrante na ganito din ang iniisip. Pero ito po ay iniisip ko. Sinadya niya ang kulang na salaysay upang mapagtakpan ang ginawang pagtanggal ng middle name sa pamamagitan ni Ginoong Manalo. Letter B. Kulang ang report ni Ginoong Manalo na sa halip na isaad ang buong pangyayari at ang tunay na batas sa Italia upang panindigan ang kanyang pagkakamali ay yaong mga pabor lamang sa kanyang Circular 29 ang nireport sa DFA. At letter C. Kulang sa kaalaman si Ginoong Malaya hinggil sa batas migrasyon sa Italia at kulang din sa kaalaman si Manalo at ang mga supporter nitong leader na Pilipino dito sa Roma. Yun po ang tatlong iniisip kong dahilan kung bakit kulang ang salaysay na ito ni Ginoong Malaya sa DFA na siya namang sa DOJ na siya namang pinagbasihan ng DOJ. Number 3, binanggit din po sa opinion na ito, hindi mandatory ang paglalagay ng middle name dahilan sa ito ay kustumbre lamang nating mga Pilipino. Ang tanong, bakit naman ginawang mandatory ang pagtatanggal? Wala bagang karapatan ang mga individual na ito ay mapanatili sa kanyang sariling dokumento bilang pangangalaga sa kanyang kustumbre? Kung ang embahada ay walang pangangalaga at respeto, sabi ko ay sa kustumbre ng mga Pilipino, bakit ang isang OFW o Pilipinong nandarayuhan dito na tinatawag na bagong bayani ay uobligahin na gumaya sa kanilang paglapastangan sa ating kustumbre? Muli ang sabi ko ay kung ang embahada ay walang pangangalaga sa kustumbre. Formal pong kahilingan
kami po ay gagawa ng formal na kahilingan sa DOJ na balansehin ang mga pangyayari at ang katotohanan sapagkat ang salaysay ni Ginoong Malaya ay kulang. Matapos na mapag-aralan at basahin ang mga salaysay ng katotohanan na mula sa mayoryang migranteng Pilipino, humihingi kami ng isang makatotohanan, matapat at makatarungang opinyon mula sa DOJ na siyang maaaring nating pagbasihan sa mga susunod na pag-uusap hinggil sa bagay na ito. Hinihiling namin sa embahada na sa pamamagitan ng kanilang tanggapan ay maipaabot namin ang aming gagawing kahilingan sa DOJ. Hinihiling din namin sa embahada na ibigay ang kanilang saloobin patungkol sa kahilingang binabanggit na ito. Sila ba ay handang sumuporta sa kahilingan ng mayoryang Pilipino na bawiin ang middle name o na ayusin ang tamang indikasyon hinggil sa middle name? Sila ba ay sanghayon, pointing embahada, sa mayoryang Pilipino na tutukan ng usaping ito upang maisaayos ang ating uring kinagawian sa pagsulat ng ating mga pangalan o pagkakakilanlan? Muli, ang nais ng mayoryang migranteng Pilipino sa Italia ay mapanatili ang middle name sa kanilang mga dokumento. Kaisa ba namin ang embahada sa layunin ito? Kaisa ba ang embahada? Minsan pa muli, hinihiling ko ang tiyak na kasagutan ng ating mahal na Consul Grace sa bagay na ito bago ako magpatuloy sa huling litanya. Ano po, kaya nga po tayo nagpulong-pulong ito para marinig namin yung sa'yo. Binigyan po namin kayo ng batas na umiiral ngayon at pinapapasunod po sa amin. Kaya po, sinabi namin baka meron kayong puntos na gusto nyo linawin. Ito po yung batas ng DOJ na at saka ng legal office ng DFA na kailangan po namin sundin. So, tama po kayo. Maaari po kayong magbigay ng counter-argument or counter-request saying, ito po yung hindi napansin noon. Ito yung mga detalye na hindi nasali. Kami po ay nandito for 20 years, 30 years. Hindi po buo yung larawan na nabigay noon. Ito po yung gusto namin ipakita sa inyo para mabuo yung larawan. So, karapatan niyo po yung i-convey po namin yan sa DOJ. At talagang hindi naman po kami namimili ng side kung ito po yung ano. Kahit sino po yung lumapit. Kahit sabihin niyo pong pro kayo sa mga programa na embassy or medyo makulay po yung ating history dati. Lahat po yan sa lalo na kay Ambassador Reyes pakikinggan at ipadadating sa Maynila. Para po kung kailangang baguhin, doon na rin po sa kanila manggagaling yung pagbabago. Kasi po tayo hindi rin, as you said, we are transient here. Yes. Hindi naman manggagaling din sa amin yung pagbabago-bago ng batas. Hinihingi po sa Ang Manila. importante po yung kayo ba'y maasahan namin na ibibigay po namin yan. Buong sulat nyo. Okay. Oo. Ngayon, isa pa pong point ninyo. Ano pa po yun? Yun po kasi yung sinabi niya doon sa question of uniformity, kung maaari ko lang po mabalikan yun. Sinabi niyo po kasi bakit hindi kung magiging uniform na tayo sa lahat o pantay-pantay patas sa lahat ng mga dokumento natin, ang sabi natin dito, gawin sundan natin yung batas sa Italia na first name, last name lang. E di palitan na rin natin passport natin. Ang issue po kasi nung sinabi nilang uniformity, yun pong ginagawa ng ating konsulada sa Milan, ang ating embahada sa Roma at ang ating embahada sa Vatican. Tatlo po kasi yung post natin dito, di po ay isa lang. So yun po yung uniformity, hindi po papayagan sa Roma na may middle name, walang middle name. Sa Milan, pinapayagan may middle name, walang middle name. So isa lang po ang inutos sa amin ng DOJ, tsaka po ng consular at tsaka ng legal office ng DFA na i-implement sa buong Italia, isa lang, kaya hindi nalilito yung mga Pilipino. Ngayon po, ang nagkataon, ang batas natin ang pinaiiral ay sundin lang ang apelido ng ama at saka yung unang pangalan na ibinigay, binyagang pangalan, o kung hindi man po binyagan, yung given name. So yun po yung sinasabing uniformity. Huwag magbabago ang Milan sa Rome, sa Vatican. Yun lang po yung ano. Actually, mismong ang konsular ng Milan ang bumago niyan eh, kasi dito umiral yung Circular 64, hindi pinatupad sa Milan. If I know. Yun po, kaya yun po sinasabi nila maging uniform kayo, hindi pwedeng tama. Bakit naman pagdating dito ng konsul sa Milan,
nung siya maging ambassador, gusto niyang i-uniform yung nasa Milan dito. Eh mas marami yung naririto. Di ba dapat yung nasa Milan, doon niya implement yung circular, as ambassador na siya. Eh, ito pala yung circular 64 eh. O Milan, ipatupad niyo. Ito po sir ang katotohanan. Kaya bago magkakamali ang kustura, inaano dyan, nag-certify sila na Carlito Buhawi si Nicolas Carlito Buhawi isa. Okay. Pati yung B, opo. Okay. Ngayon, paano magkakamali ang kustura kung nandyan yung certification na lang binabayaran namin dito? Tatapusin ko. Bakit sabihin nilang hindi naka-uniforme na sila mismo nag-certify na ganyan ang ilalagay? Ayon sa passport na rin dahil bago i-renew ang ano namin, bago i-renew yung tawag nito, yung permit de séjour, no? Nandoon yung passport namin na may middle name. Okay. Oh. Yun lang po ang point, ma'am, niyo sa sinabi ko kanina. Yun lang. Okay. Klaro po yun. Pagtatapos po, ang Task Force Circular 29 ay patuloy na nakikibaka at makikibaka para sa usaping ito ng middle name sa tatlong magagandang dahilan. Unang dahilan, ang amin pong pagiging patriotismo. Letter A, pinangangalagaan po namin ang ating civil identity. Hindi namin pinahihintulutan na maalis ang kahit isang parte nito, ni isang letra. Pinahahalagaan namin, letter B, pinahahalagaan namin ang ating soberenya ng pagkakakilanlan. Tayo ay isang bansang republika, may dignidad na dapat irespeto. Ang ating middle name ay bahagi ng ating pagkatao at ating pagka-Pilipino. Letter C, tinututulan namin ang pagka-inconsistent ng pangyayari sapagkat ginawa ang kahilingan sa pamamagitan ng illegal na paraan. Bakit illegal? Sapagkat hindi kumonsulta ang embahada sa mayoryang OFW. Kaya lumabag siya sa Magna Carta OFW. Ang paglabag na ito ay itinuturing namin isang uri ng aktong illegal. Number 2, points. Karapatan bilang tao, human rights. Sinagasaan ng Circular 29 ang ating cultural identity. Letter B, winalang bahala ang malaking bahagi ng ating kustumbre at na ito ay masasalamin na rin na sinasabi ng OLA DFA ni Ginoong Malaya na ang ating paggamit ng middle name ay isang kustumbre Pilipino. Number 3, paninindigan sa tunay na integrasyong nais ng Italia. Nandito tayo sa Italia, so makiki-integrate tayo kung ano yung kanilang polisiya. Nakikiisa kami sa layunin ng Italia, sa layuning multi-ethnic migration. Nakikiisa kami sa layunin ng multicultural migration. Nakikiisa kami sa layunin na multi-tradition migration. Kaya nga, yung mga Muslim natin, lalo na sa France, hindi matanggal-tanggal ang belo. Belo lang yun. Ito pa kaya pangalan natin at pagkakakilanlan. At tutol kami sa rasismo. Ang panghihimasok na ito sa ating pagkakakilanlan ay isang maituturing na uri ng rasismo sapagkat Pilipino lamang po ang ginanito. Katunayan, ang ibang lahi, India, Sri Lanka, Pakistan, South America, na hindi naman po mga miyembro ng European Union, nananatili ang kanilang status ng pagkakakilanlan. Hindi magalaw-galaw. Mayroon akong isa nakausap na Sri Lankan, perché noi non siamo bilyaki. Nakakahiya, isang katawa-tawa tayo na tayo doon ay mga duwag. Ayon sa kanilang mga nakikita. Sapagkat sila ay hindi tinanggal. Tayo, kusa na isinuko ang ating soberenya ng pagkakakilanlan. Yun po ang aming tatlong puntos, kaya patuloy kami nakikipaglaban o nakikibaka hinggil sa bagay na ito. Meron lang pong isang kahilingan na ito'y pumasok sa aking kaisipan, hindi ito sa pangalan ng task force. Gaya ng pag-alis, ito po'y hiling sa ambassador sana at sa DFA ng inyong lingkod. Gaya ng pag-alis sa middle name na isang malaking kustumbre natin o cultural na kalikasan. Hindi ba dapat naalisin na rin ang departamento ng cultural attaché sa ating embahada sapagkat ito ay walang silbi,
Walang silbi sa dahilang hindi niya maipagtanggol o naipagtanggol ang promosyon ng ating kultura at kultural na paggawi sa paggamit ng middle name. Maraming salamat po at mabuhay tayo mga Pilipino.